Magandang umaga, magandang gabi mga kapatid kay Kristo. Ngayon po ay isang gabi na naman ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ah, don't forget to like and share, saka subscribe. God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Habang kami po ay nalangin, Lord, itinataas po namin ang lalo na mga may sakit sa aming community Christ prayer group, sa community ni Brother Aldrin, sa kanyang San Martin de Porres Church. Yung nag-attend po ngayon, Sister Jessica, si Brother Alvin, si Sister Kite, si Ate Edith, si Brother Egay, si Ate Emily, si Sister Emma, si Brother John, at si Brother Aldrin. Jesus, tinataas po namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Lalo po ngayon ang kami may sakit, comfort us, strengthen us, heal us. As we share your word, may your word bring healing to all our illnesses. We ask this in your name, Jesus. As you said, ask the Father in my name, and I will give it to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Praise to you. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will grow hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. You, Lord Jesus Christ, no? Yung ano po, itong Beatitudes ni Luke, mas maikli ito kaysa sa Beatitudes ni Saint Matthew, no? Ang version nito kay Matthew, yung alam lagi natin, no, yung sa chapter 5 na Matthew, no? Verses 2 and the following, no? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, God will comfort them. Blessed are those who are humble, they will receive what God has promised. Blessed are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. Blessed are those who are merciful to others. God will be merciful to them. Blessed are the pure in heart, they will see God. Blessed are those who work for peace. God will call them his children. Blessed are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Be happy and glad, for a great reward is kept to you in heaven. Yung maging happy kay Lord ay iba sa pagiging happy sa mundo. No,
ibang klaseng happiness to, no? Dati tinalakay natin, happiness consists in doing the will of God, no? Ah, magkano po magkaiba po yung worldly values tsaka heavenly values, no? Sinasabi ng mga makamundo, masaya naman sila eh. Oh, masaya sila. Pero yung kasiyahan nila, ano yon, magli-lead sa kanilang eternal damnation. Kapag naka-Lord ka, may happiness ka rin. Pero yung happiness mo, mag-lead yan sa eternal life. Na talakay natin dito, very applicable sa ating ngayon situation, no? Una sa ating Christ Family Prayer Group, no? Sa ating grupo, nakaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok. Sa ating mga pagsubok, nagkasalita si Jesus diyan. Happy are you in your situation. Halimbawa, ako may sakit ako, no? May maintenance medicines ako. O si Ate Edith, si Brother Egay, si Brother John, si Sister Emma, Ate Emily. Ano po, may mga sakit tayo. Physical na sakit. Sa ating physical na sakit, sinasabi ni Jesus sa atin, blessed are you, happy are you. Minsan magkataka tayo, how can I be happy sa aking kondisyon? Parang yung bayaw ko sa Australia, ang asawa ng ate ko, no? Si Michael. Bukas si kaapat niyang operation. Dahil meron siyang bladder cancer. No? 80 plus na rin siya. Ikaapat na operation niya. How can he be happy in that situation? Una, magiging happy siya sa kanyang situation, sa situation natin. Una, reason, because we are in Jesus Christ. We are in union with Jesus. We share in His cross. We share in His sufferings. We share in His redemptive work. Doon yung happiness natin. Ibig sabihin, yung sakit ko, diba, sakit ni Brother Egay, kung isinuko niya kay Lord yan, happy siya. Bakit? He is part, in a mysterious way, of the redemptive work of Jesus. Tayo may mga asthma, no? At Ate Emily. Sinasabi ni Jesus, Emily, be happy. Hindi mo maintindihan, how can I be happy? sa aking sakit. How can I be happy? You can be happy because you are part of the redemptive work of Christ through your suffering in a mysterious way. Parang yung si Saint Carlo Acutis, no, na dineclare ng saint ni Pope Leo XIV kahapon, no. Namatay siya 15 years old lang, leukemia. Pero napakasaya niya. Bakit? Kasi yung kanyang buhay, ang buong buhay niya kasama yung kanyang sakit, inoffer niya kay lahat kay Jesus, no? Kaya sinabi nga niya, di ba, lahat to ino-offer ko para sa Pope tsaka sa Church. Para hindi na ako dumaan ng purgatorio, para diretso na ako sa heaven. Ganon din po tayo. Tayong may sakit ngayon, no? We can be happy knowing that we are part of the redemptive work of Christ in our sufferings. And we know that the end of our sufferings is heaven. No, ayun si Saint Carlo Acutis, no, dineclare na saint, 15 years old. Tapos may kasabay siyang dineclare din eh. Si Pierre, no? Frassati, 24 years old. Ano siya, mountain climber. No, ano siya, sports person. Namatay rin siya at the age of at 24 lang. Si Saint Acutis, palaro-laro ng game station lang yan. Mahilig ba kayo maglaro sa computer noon? May mga games dyan. Ayun lang ginagawa niya. Maglalaro siya, mga 1 hour lang, nilimit niya PlayStation niya.
Tapos magsisimba siya, mag-rosary siya. Tapos tumutulong din siya sa may pinupunta siyang Muslim, tinutulungan niya. Yung kanyang life, very ordinary. Tapos nagsuffer siya leukemia. Lahat yung in-offer niya kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, be happy, Carlo, because you are part of my redemptive work sa mundong ito. So ay hindi po sinasabi rito no na kung ma-realize natin, we will ask for that grace, no? Na we are part of the redemptive work of Christ in a mysterious way. Kasi di natin maintindihan, no? Kasi dito sinabi, blessed are you poor. Pero mahirap ka, tapos sabihin ni Lord, be happy. Nagugutom ka. Blessed are you hungry. Be happy. Umiiyak ka, blessed are you who weep. Sabi, nalungkot ka, may mga masama nangyari sa buhay mo, sa pamilya mo. Sabi ni Jesus, be happy. Tapos sinihate ka ng mga ibang tao. Sabi ni Jesus, be happy. Tapos sa mga mayayaman, sinabi niya, woe to you. Parang sumpato, woe to you who are rich. Yung mga punong-puno na busog na busog na. Woe to you who are full. Woe to you who laugh now. Patawa-tawa ka na. Dahil nanalo ka sa mundong ito eh. Woe to you when all people speak well of you. Sikat ka eh. Ang ganda ng mga sinasabi sa'yo. Woe to you. Bakit woe to you? Kasi, yung sa pagiging mayaman mo, sa pagiging punong-puno ang iyong buhay ng mga blessings ni Lord, yung nag-enjoy ka ng gusto sa buhay, maganda patingin. Bakit woe to you? Kasi, sa mga maraming blessings na receive mo sa buhay, nakatuon ka sa sarili mo. Hindi ka nagpapasalamat at ginagamit mo ang blessings mo para ma-bless mo yung mga poor, mga hungry, mga umiiyak, at yung mga taong kinamumuhian. Ayun, dahil hindi masama naman maging mayaman, maging successful sa life, no? Hindi po masama yan, dahil blessings ni Lord yan eh. Ang masama, yung nung dahil sa yung sitwasyon, nakalimutan mo na lahat yan galing lang kay Lord, no? Halimbawa, yung pera na lang, no? Ano ba nakalagay dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10? For the love of money is a source of all kinds of evil. Yung pagmamahal mo sa pera, yung pagmamahal mo sa yaman, yung pagmamahal mo sa ano pa ba? Sa pagiging fame mo sa pagiging fame, yung wealth mo, yung power mo, no? No? Mapansin niyo lahat nagko-quote ang scripture, no? But they have lost the faith. Kasi yung lahat ng blessings nila hindi na uwi para purihin ng Diyos at maging blessing sila sa ibang tao. So, kung nakikita nyo na yung mga ibang tao, no, bless na bless, tapos nako-quote sila ng scripture, pero hindi na gino-glorify ang God sa kanilang pamumuhay, ito yung sinasabi ni Jesus, woe to you. Woe to you. No, napakalungkot mo. Kasi ang buhay mo ay nakasentro sa sarili mo at hindi sa Diyos. Ngayon, tungkol sa mga evil na nangyayari sa ating buhay, natalakay na rin natin to eh. Di ba, nagadasal tayo ng Our Father. Merong nakalagay sa Our Father, deliver us from evil. Kasi yung sickness natin, evil yan eh. Yung kahirapan natin, evil yan eh. Yung mga umuusig sa atin, evil yan. Paano tayo sinesave ni Jesus from evil? Deliver us from evil, no? Ang sabi ni St. Thomas Aquinas,
God delivers us from evil in four ways. No? Nung sa naranasan natin, no? Halimbawa, may sakit tayo, evil yan. Halimbawa, paano? God prevents us from evil which He knows that we are weak and unable to bear it. So kung makita ng Diyos na yung evil na mararanasan natin ay hindi natin kaya, hindi papahintulutan ng Diyos yun. Nakalagay sa Revelation chapter 3 verse 8. Look, I have set before you an open door which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word, have not denied my name. So sa Book of Revelation, nakita ni Jesus yung mga Christians na nagsumikap na maging tapat sa Kanya. Pero nakita niya kahinaan. Kaya, dineliver sila from evil. Dahil alam ni Jesus na hindi nila kakayanin ang evil. Ayun po ang first way na God delivers us from evil. Pag nakita ni Lord na hindi natin kaya ang evil na nangyayari sa buhay natin, hindi niya paparanas sa atin yan. Hindi niya i-allow. Pangalawa, God delivers us from evil when He consoles us in them. His consolation makes us persevere in our afflictions. So, dinideliver tayo ni Jesus from evil sa pagbibigay niya ng consolation habang naranasan natin ang mga evil tsaka suffering sa buhay natin. Halimbawa, example ko lang, sarili ko o si Brother Egay, no, na may sakit, no? Oo. So, inalaw ni Lord yung evil na mangyari sa kanya tsaka mangyari sa akin. Dahil alam ni Lord na kaya natin, na kaya namin. At lahat ng mga sakit sa atin. Alam ni Lord na kaya natin. Pero sa evil, sa mga suffering sa ating naranasan, bibigyan niya tayo ng consolation. Ayun po yung pangalawa, no? At dito, ang aking keynote dito ay 2 Corinthians chapter 1, 8 verse to 11, no? Medyo mahaba. Babasahin ko, no? We do not want you to be unaware, brothers and sisters, of the afflictions we experience in Asia. Marami na naranasan si St. Paul, no? Tsaka yung mga kasama niya. Sa Asia, nagpipreach siya ng gospel, no? For we were so utterly, unbearably crushed that we despaired of life itself. Ito po yung ibig sabihin nun, no? Marinig niyo yung ingay ng pusa, nalaman niya, binuksan ko yung pintuan, humihingi ng pagkain, pero pinakain ko na yan, eh. Walang ginawa yan, kundi kumain buong araw, eh. Oo. Okay. So, ayun po, ang unang reason, God delivers us from evil in 4 ways, no? Sabi ni St. Thomas. Yung una, pag nakita ni Lord na hindi natin kaya yung evil suffering, hindi niya papahintulutan, no? Ang keynote ko, Revelation chapter 3, verse 8, no? Yung pangalawang deliverance ni God sa ating sufferings. In our sufferings, He consoles us so that we may persevere in our suffering. No, yun yung pangalawang reason, no? At ang keynote ko yung mahaba, no, sa Corinthians, no? So pakiramdam ni St. Paul, we had received the sentence of death, para mamatay na sila. But we rely not on ourselves, but on God. So sa ating paghihirap ngayon, Brother Egay, at sa lahat ng mga may sakit, Ate Emily, lahat po tayo, we rely on God. Of course, ginagamit natin ang medication dahil gift ni Lord sa atin ang medication. Pero we rely on God. No, yung sinabi niya. He who rescued us from so deadly a peril, ni-rescue niya tayo, will continue to rescue us again. Patuloy niya tayo nililigtas. Gumagaling, nagkakaroon ng remission. Parang yung yung bio ko, 4 times operation, bukas 6:30 in the morning.
Nakasurvive siya sa first operation, sa second operation, sa third operation. Bukas ika-fourth operation niya. No? He will continue to rescue us again as you also join in helping us by your prayers. Kaya sa tinutulungan tayo ng Diyos, tapos sa pamamagitan ng panalangin natin sa isa't isa. No? Kaya napakahalaga po ng prayers sa isa't isa. Dahil na kay St. Paul in helping us by your prayers. Kaya patuloy natin pinagdadasal, no? Ako, kunyari, mag-totally retire na ako, no? Bibigyan pa ako ng lakas ni Lord para makapagmisa. Kahit na mag-isa na lang ako. Kasi yung prayer na yun, ay yun ang work of redemptive work ni Christ. Pinagpipray ko ang mga tao na nahihirapan sa buhay, no? Nahihirapan, may sufferings, no? Of course, suffering is a mystery, pero alam natin, maging part tayo ng redemptive work ni Christ. So, join us in helping us by your prayers so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Alam nyo, hindi nyo alam ang epekto ng prayers nyo. Mga ibang tao nagkasabi sa akin, Padre, mukhang walang epekto ang prayer ko. Wala nangyayari. Sabi ko, tuloy lang. Ito siya sabi ni St. Paul. Hindi nyo alam yung maraming tao magkapasalamat dahil yung mga prayers nyo nangyayari. Halimbawa, ako may kaibigan ako kasi may kaibigan ako mga contemplative sisters, yung mga pink sisters. May mga kilala ako ng personal Pinagdadasal nila ako araw-araw para mag-persevere ako sa pagiging pari ko. Kaya may effect yun, may effect yun. Malalaman ko ang full effect niyan in eternity sa heaven. Makakita paano ako nakapersevere because of their prayers. Ganon din po tayo. Yung prayer natin sa bawat isa, patuloy nilang kinikerry ang sufferings ni Christ for His redemptive work with the help of God and the prayers of their fellow believers. Ayun po yung pangalawa na ginagawa ng God, no? Deliverance niya. Ikatlong way na deliver tayo ng Diyos sa mga sufferings natin, sa mga evil, God pours out so many good things upon us so that evils that are of short duration are forgotten or do not make us down because of the many consolations that God gives us. Minsan naman may mga pagsubok tayo na nalampasan natin totally. So lahat ng mga sufferings natin, nakakalimutan natin because of His many blessings, no? Andali kukuha ko upuan. Yan. Upo muna ako. Dito ako sa pintuan Okay. No? Ay quote ko 2 Corinthians chapter 4 verse 17. For this is like momentary afflictions. Momentary lang to Itong afflictions natin, momentary yan. Huwag niyo isipin eternal. No? Yung paghihirap natin, no? Yung sakit natin, na Brother Egay, no? Brother Jan, no? O Brother Alvin. O Sister Emma. Yung mga sakit po natin, hindi po to eternal. No? Temporary lang to Temporary lang. No, matapos din to. Ayun din ang attitude niyan ni Saint Teresa of the Child Jesus. Temporary lang. Ngayon, itong pagiging temporary, pwedeng gumaling almost totally while on earth. O matapos itong sufferings natin in death. Kasi death is not the end of life. Death is the beginning of eternal life. No, ayun yung attitude, no? So, this is like momentary afflictions is preparing us for an eternal weight of glory beyond all measure. Naku, birong pangako ni Lord dito. No, parang sinasabi sa ating may sakit oy, temporary lang yan. At hinahanda ko kayo sa eternal glory
Beyond all measure. Hindi natin may isip yan. Beyond all measure eh. Because we look not at what can be seen. Ibig sabihin, tinitignan natin, hindi yung mga nakikita natin, but at what cannot be seen. Kung hindi, yung mga hindi natin nakikita, ay eternal life. For what can be seen is temporary. Temporary lang yung nakikita. But what cannot be seen is eternal. No, 2 Corinthians chapter 4:17. No, ito yung mga mga pangako niya sa atin eh. Matapos din to. Temporary lang to. Hinahanda ni Lord yung eternal life ko beyond all measure. Ba naalala nyo sa gospel ni John, yung John, anong gospel, anong chapter yun? Chapter 14. Nung sinabi ni Jesus, una sinabi niya, I'm the way, the truth, and the life. No? Sinabi rin niya na, I will go and prepare a place for you. And after I have gone and prepared a place for you, I will come back to take you with me so that you will be with me. So that where I am, you will be with me in heaven. Kaya maganda po sa mga tayo lalo, senior citizen tayo, may mga naramdaman na tayo. Maganda itong pangako ni Jesus. I am preparing a place for you. Ang ibang translation, I am preparing a mansion. No? I am preparing a mansion. Di mo may nahanda si Jesus para sa bawat isa sa atin. O ano nyo, siguro mamaya before you sleep, siguro maganda isipin nyo, no? Thank you, Jesus. You are preparing a place for me where I will be with you forever. Maganda po yan. Meron akong isang kilalang ganyan siya, very active sa church, pero namatay na siya. Namatay na siya, no? Ayun lang, sa kanya, habang siya, nag-iisa siya, pumasok sa isip niya yung gospel na yung kay John. Sinabi kasi ni Jesus doon do not be troubled. Do not be afraid. I am preparing a place for you. Biro mo sabihin sa iyo ni Jesus yan. May hinahanda si Jesus sa atin doon, no? Kaya, eto, good news yan. Good news. Good news. May hinahandang lugar si Jesus para kay Joseph. May hinahandang lugar si Jesus para kay Brother Egay. May hinahandang lugar si Jesus para kay Brother John. May hinahandang lugar si Jesus para kay Ate Edith. May hinahandang lugar si Jesus para kay Ate Emma. At lahat po ng mga hindi nakakasali sa atin, mga may sakit din. Si Sister Heidi Ambat. Si Sister Vanji, nasa Australia. Si Brother Alvin, yung pati sa mama mo. Okay, Nanay Lucy. Si Nanay Lucy may dementia, hindi na nakaka-recognize. Sinasabi sa kanya, no, Lucy, may hinahanda akong magandang lugar para sa iyo. Para kung nasaan ako, doon ka na. Ito yung mga thoughts na to, mga mystical to mystical insights na to No, kasi hindi natin nakikita. No, kaya dahil hindi natin nakikita, there is trust, there is obedience, there is confidence. Kasi what can be seen is temporary. Lahat nakikita natin temporary lang yan. What cannot be seen is eternal. Para yung brother-in-law ko, bukas 4th time niyang operahin. 4th time. Bili mo, sinasabi sa kanya, Michael, be happy. Oh, how can I be happy? Oh, look at what is not seen. Yung di nakikita. Yung pangako ko, Michael. Temporary lang yung cancer mo, bladder cancer mo. Temporary lang yan. I am preparing a place for you. Kaya yung kakilala kong yun, nung nag-serve sa church, no, na namatay na siya, ayun ang consolation niya everyday. Jesus is preparing a place for me. So, ayun din po sa atin, isipin natin lagi yun.
may hinahanda pala si Jesus na place para sa akin, no? Bishop, Yes, may tanong lang po ako. sige. Ano ang basihan para maging santo? Kasi nung nakaraan, no, di ba, inaabot ng napakaraming taon. Ngayon, no, parang bakit yata mabilis? Oo. Two miracles. Two miracles. Oo. Pag may two miracles na nangyari, i-declare ka na saint na. Kaya mabilis ngayon eh. Unlike before, matagal lang proseso, no? Nga po eh. Of course, magastos yan kasi nag-research yan eh. Mga ini-interview kung talaga namuhay ka ng ano, ng maayos. Halimbawa, palpak, ano ako, kunyari, 68 na ako eh. Kunyari, for 67 years, palpak ang buhay ko. Pero nung 1 year bago ako matay, talagang ano, nag-respond ako sa grace ng God. Naging holy ako within 1 year. I-research nila yan. So, hindi mahalaga yung nakaraan mo. Yung bago ka mamatay. If you live heroic virtues. I'll give you concrete, kasi si Teresa of the Child Jesus heroic virtues siya. Paano sa heroic virtues? She died at the age of 24. Pumasok siya sa kumbento, 16 years old, no? Pero lahat ng ginagawa niya for Jesus. Simple lang actually. I'll give you a concrete example, no? Mga nasa bahay lagi. Alam nyo, heroic virtue nyo? Simple. Yung pagluluto nyo sa bahay nyo, pag ginawa nyo yan for Jesus, heroic virtue yan. Yung paglilinis nyo ng kubeta, pag ginawa nyo yan for Jesus, heroic virtue yan. Pag pumunta kayo sa palengke o sa grocery, no? Kila Ate Edith doon. Ginawa niyo yung pag-grocery niyo for Jesus, out of love for Jesus, heroic virtue yan. Pag may sakit kayo, lalo tayo, Ate Emily, na may sakit tayo, no? Brother John, may sakit tayo. Yung ating sakit, pag in-offer natin kay Jesus to, offer it up, heroic virtue yan. Ayan po mga example ng heroic virtue. Diba? Ano pa ba? Pati paliligo natin. Naliligo tayo. Out of love for Jesus. Lahat ng ginagawa natin, pagsakay natin sa train, sa kotse, nag-rosaryo tayo o nagdadasal tayo, pinagdadasal natin. Ako, yung ginagawa ko, yung makaharap ko, sa sasakyan, pinagdadasal ko yun eh. Heroic virtue yun. Kahit di niya ako kilala, pinagdadasal ko siya. Anong pinagdadasal ko sa kanya? Lord bless him. Lord bless her. Ayun ang prayer ko lang. Heroic virtues yan. Heroic. Parang si Carlo Acutis, wala naman ginagawa yan eh. PlayStation lang yan for 1 hour. Oo. Sisimba siya everyday. Out of love for Jesus. Oh. Yung mga barkada niya, iiwan niya para magdasal siya. Heroic virtue yun. Yung pakikisama niya sa mga barkada niya, for the sake of Jesus. Heroic virtue yun. No? Ayun po yung example lang ng hero, paano maging saint. No? Tapos, pag nagdasal yung mga tao, 2 miracles, you're declared a saint. No? Kaya kaya may All Saints Day. Hindi na ma-declare sa dami. No? All Saints Day. Maraming santo at santa sa kanilang ordinaryong buhay na inalay nila para kay Jesus. Lahat to usapin natin kay Jesus. Halimbawa, pag ibigay ko sa inyo ng Bible study sharing, for Jesus to. Itong ginagawa ko for Jesus to. Kaya di ba nakalagay ko, di ba, the habit of meeting, di ba? Nakalagay sa Hebrews, di ba, 10:25. Do not abandon the habit of meeting. Kaya pag Wednesday, habit ko na i-meet kayo at share tong word of God. No, heroic virtue to, heroic virtue. Ginagawa ko to, Jesus, para sa iyo. Ayun ang pinakamotibo ko, no? Kasi gusto ko na mag-retire, no? Pag-share ng word of God, no? Baka mga 1 year pa, ika-70th birthday ko. Ano? Mag-totally retire na ako sa mga ganitong gawain ko, no? Pero lahat yun ginagawa ko pa for Jesus, no? Lahat yan for Jesus, no? Ngayon, yung mga martyrs for the faith, halimbawa, yung mga Kristiyano, mga Orthodox Christians, na, hindi sila Catholics. Nung sa Libya, yung 15, ginilita ng mga Muslim na terrorist.
i-deny nila si Jesus. Yung mga Orthodox, pagpapatayin ka nila for Jesus, tuwan-tuwa yan. Kasi way niyo para makapunta sa langit eh. Akala mo yung mga Orthodox Christians natakot para patayin? Hindi natakot yan. May of course, merong initial fear, tapos ma-overcome yan. No? May initial fear, tapos ma-overcome yan. Kasi sasabi nila, Jesus, para sa ito eh. Tapos, di ba yung isang tao ron, walang religion? Ikaw, didinay mo ba si Jesus? Sabi niya, wala akong religion eh. Pero ang religion ko, yung religion nila. Pinatay din siya. Biro mo, all his life, wala siya religion. All his life, hindi niya kilala si Jesus. Pero that instant, nung nakita niya yung mga Kristiyano na masaya na patayin for Jesus, na-convert siya. Tinawag niya si Jesus. Saint yun! In a few minutes, naging saint siya. Kasi ginawa niya, heroic virtue for Jesus. Ginawa niya for Jesus, no? Kaya, ano, may mga miracles na nangyari, mga nagdadasal sa kanila, no? Ayun po yung, how to become saints, no? Heroic virtues in our daily, ordinary life. Ganun pa, no? Halimbawa, nagkasala ka. Jesus, hingi akong tawad dahil nasaktan kita. Heroic virtue yun. Kasi may iba sabi, ano ba, pag bago mag-isa tayo, hindi ka nagkakasala. Nagkakasala ka rin. Pero every time magkakasala ka, sabi mo kay Jesus, Jesus, nagsisisi ako kasi nasaktan kita nung ako'y nagkasala. Ayun ang motibo mo. Hindi nung natakot ka, baka mapunta ka sa impyerno. O tatagal ka sa purgatorio. Kaya ka nagsisisi. No, nagsisisi ka dahil na-offend mo si Jesus. Heroic virtue yun. So kahit nagkasala ka, sabi mo, Jesus, patawarin niyo po ako, nagkasala ako. Babangon uli ako. Heroic virtue, heroic, no? Okay po. So, review natin. So, una, pag nakita ni God na hindi natin kakayanin yung ating sufferings, hindi niya i-allow yun sa atin. Pangalawa, kung makita niyang kaya natin, by His grace, dependent tayo sa grace niya, He will allow it, and then He will console us in that suffering. At nag-grow tayo sa virtue of dependence. Naging dependent na tayo sa Kanya. Ayun ang nag-grow tayo. No? Ika-third, ano ba ika-third na sinabi natin? Pinupour out niya yung mga maraming blessings sa buhay natin na minsan nakakalimutan natin yung mga nangyari sa ating masakit, no? Kasi momentary lang to eh, momentary. Temporary lang, hindi eternal. Kasi ang eternal, what is unseen, no? Kaya kinote natin dito, sabi ni Jesus, I am preparing a place for you, no? Ika-apat, sabi ni St. Thomas Aquinas, God delivers us from evil by making all our temptations, our difficulties and trials work to our own good. So, yung mga naging tukso natin, mga naging tukso natin, yung mga naging kasalanan na rin natin, na pinagsisihan natin, lahat ng mga trials natin, mga paghihirap natin, lahat ito gagamitin ni Lord for our own good. Paano? Lord, lagi ako nakakasala sa iyo. Bakit? Kasi during temptation, hindi ako magdadasal sa iyo. Mabagsak ako. Ngayon, natuto na ako. Pag may temptation ako, dapat pala tatawagin kita. Isa yun. Lord, nadidepress ako eh. Nawala akong pag-asa buhay eh. Bakit? Nakafocus ako sa sarili ko eh. Pero kung nakafocus ako sa iyo, Lord, makikita ko yung aking sufferings, may purpose. No? So even depression, loneliness, trials, nag-work out yan for our own good. Lord, ikaw na maging Lord ng aking emotions. Lord, ikaw na emotions ng aking mental health. Lahat po tayo, kung titignan sa Google, no? Tinatamaan tayo sa ating mental health. Lahat yan, isuko natin kay Lord. Gagamitin Lord yan for our own good. Bakit? Naging dependent tayo sa Kanya. No, nakita natin ang buhay. No, all the more we become dependent on Him. So, all these things, nung mga nangyayari sa atin, nung mga nangyayari, gagawa ang paraan si Lord for our own good. For our own sanctification.
No? So lahat yan, mga iba nagkasakit, nagsuffer, na-convert kay Lord. Mga iba nagsuffer, nagkasakit, mas lumalim ang relationship nila kay Lord. No, na alam naman natin ang purpose, no? Romans 8:28. We know that all things work together for good. Paborito nyo to eh. For those who love God, who are called according to His purpose. Yung purpose na yan, yung redemptive suffering. We are all called to redemptive suffering. No, we are all called to participate in the redemptive work of Christ, no? Kaya we ask for that grace that all things, our temptations, difficulties, and trials work together to our own good. Ayun po yung apat, no, na ways na dinideliver tayo ni God. So God delivers us from evil by converting them to our good. O, ganyan si Lord, kino-convert niya, no? Di ba, alam niyo yung game minsan, di ba? Yung nadumihan kunyari yung yung isang papel. Yung mga galing ng artist, gagawa sila ng art doon sa dumi mo. Di ba? Yun ang ginagawa ni Lord eh. O yung halimbawa, yung tao, natisod siya, nasira yung kanyang jeans. Yung magaling iba, ginawang art, di ba? Makita mo, di ba, may mga jeans, yung marami yung putol-putol sa hita. Di ba? Alam niyo yung mga jeans na yun? No, naging art, no? Na-convert, no? Parang ganun po yan eh, parang ganun. Whip O jeans. minsan di ba, sa mga may sakit, no? All the more, you value life, naging mapagmahal ka sa mga mahal mo sa buhay. Nung dati na-neglect mo. Dahil sabi mo, baka namamaalam na ako, kaya nagmamahal ka ng marami. So all these things, God convert them to our good. God is supremely wise. No? Wise si Lord eh. He directs everything for the best in order to carry out His designs, His plans. He brings good out of evil. He makes use of the most unlikely means for His own glory and the good of His creatures. Kaya nasabi ni James, no? Sa chapter 1 verses 2 to 4, si James, ito yung isa sa mga apostles ni Jesus, no? Sinabi niya, my brothers and sisters, whenever you face trials of any kind, kasi yung time na pinapersecute na sila, no? Mga ibang apostles, pinatay na. Consider it nothing but joy. Malalim na insight to. Biro mo, pinapatay na sila, pinapersecute sila. Pero because of all these mga insights na to mystical insights, parang tayo, may sakit na tayo, marami tayong afflictions, marami pa ibang problema. Ano mo sabi ni James? Pag tinignan mo yan sa perspective of eternity, consider it nothing but joy. Kasi kino-convert ni Jesus yan lahat eh. Because you know that the testing of your faith produces endurance. Ito yung grace ng God, endurance. And let endurance have its full effect so that you may mature and complete, lacking in nothing. So for our, malalim lang ito, malalim na insights eh. Kaya I suggest, no, nung ating topic ngayon, no, on sufferings, be happy. Pag-isipan niyo, Lord, paano maging happy sa aking sufferings? Ito yung mga tinalakay natin. Si James, sinabi niya, nothing yan but joy. Ask for that grace. Na sinasabi, Joseph, marami kang sakit, be happy. Ay, alam ko na bakit ako maging be happy. Kasi sa mga napag-usapan natin. Tapos sa last point, thus in time of prosperity, yung okay sa atin, wala tayong mga problema, or adversity, marami tayong problema, we have peace in our hearts. Ayan po ang yung katangian ng we can say we can be happy in spite of what we are experiencing kasi Jesus will give us His peace. No, yun po mahalaga, sign niya peace, no? I-quote ko na rin yung sinabi ni Jesus, no?
John 14:27. Kasi siya nagsabi ng be happy. Kaya wawakasin din natin kung ano sinabi niya. You will be happy because of the peace I will give you. Peace I live with you. My peace I give to you. Ito yung kapayapaan ni Jesus, no? Kahit nasa Garden of Gethsemane, di ba? Sinasabi niya, if it is your will, Father, take this cup away from me. But not my will, but your. Meron siyang peace nun. No, nung sabi nga yung kanyang mga apostles, sa John 16 yun eh. You will all abandon me. Sabi ni Jesus sa mga apostles niya. But I am not alone, sabi ni Jesus. Because the Father is in me. Sinabi niya sa John 16 verse 33, the world will make you suffer. But be of good cheer. O sa ating translation, be happy because I have conquered the world. John 16 verse 33. Babasahin ko pa, dediretsuhin ko nung sinabi niya, peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Hindi kaya ibigay ng mundo yan. Do not let your hearts be troubled. Do not let your hearts be troubled. And do not let them be afraid. Para sinasabi ni Jesus, huwag mag-trouble ang puso mo. Huwag din matakot. Kasi ibibigay ko sa iyo ang aking peace. The kind of peace that is beyond human understanding. Yan, no, nakalagay po yan din kay letter ni Paul sa Philippians chapter 4 verses 6 to 8. He will give you the peace that is beyond human understanding. No, tama. No, ang ganda, no, nakapag-share tayo ng Word of God, no, sa our sharing, no. So bumalik na uli ako sa kwarto ko. So ayun po pray ko ngayon, Jesus. Itong mga napag-usapan namin, Lord, ay tinataas ko po si Brother Egay, si Brother John, si Brother Alvin, si Brother Aldrin, si Ate Emily, Sister Jessica, Ate Emma, si Sister Kite, si Ate Edith, at lahat po ng mga humingi ng panalangin sa aming Panginoon ay tinataas ko, Lord, deliver us from evil. And as you deliver us from evil, Lord, you are telling us, do not let your hearts be troubled and do not let them be afraid. Pwede natin dasalin ang Our Father, no? At mag-focus tayo sa deliver us from evil, no? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Lord, sa lahat ng evil, sa lahat ng sufferings na experience namin ngayon, deliver us, O Lord. Give us your peace, which the world cannot give and take away, which the world does not understand. You tell us, be happy in our sufferings, because you are with us. And you are preparing a place for us in eternity. Be with us in our sufferings, as you will be with us for all eternity. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay po. God bless. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po sa inyong lahat, ha. Thank you, Bishop. Thank you, Bishop. Thank you, ha. God bless po sa inyong lahat, ha. God bless you, Bishop. Nakalagay. Okay, we pray for each other. Sige po. God bless po.